So yun po mga kabiyaya, mga banateros, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At ito, pag-usapan po natin ang kaganapan sa, ito na nga, si VP Sara or ang OBP ay nagsalita na mapatungkol sa issue na paulit-ulit sa budget of the Vice President. Paulit-ulit na walang kasawa-sawa pong pinag-uusapan natin. Ito, nagsalita na sila sa isang interview sa TV5 kay Ted Filon. Si Ted Filon, ako baka malapit na mawalan ng prangkisa yung yung TV5. Baka biglang mawala yung tawag di programa dyan sa TV5. Alam mo naman lahat ngayon ay ginugur-gur na. So ito na, panoorin ho natin itong video na to na kung saan mamaya, easy ka lang. Easy lang easy, hindi ganyan. Matuto kang mag-easy, easy lang oh. So ito na, panoorin po natin at andyan na po yung kape ko. Nadala-dala ng aking napakagandang Macy's. Bisaya ka man dong, adudong-dong-dong. Bisaya, wag lang. Bakit? Hindi mo maano mag-Bisaya. Bisaya ako Bakit ba? Bakit ba? So ito, panoorin ho natin. Play! Si Attorney Michael Powa ang tagapagsalita po ng tanggapan ng Vice Presidente. Attorney Michael, magandang umaga po sir and thank you. Magandang umaga rin po. Ay, sorry. Good morning. Good morning din po, Ma'am TJ. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo, Attorney, ang sabi po ng ilang mga miyembro ng Kamara na may chance pa po ang Vice Presidente to appear sa budget hearing po on plenary ng tanggapan niya ngayong pong linggong ito para po kahit papaano ay magkaroon din po naman ng pagkakataon ang inyo pong sponsor doon, si Congressman Adjong, na maipresenta ng maayos po ang budget at yung pong mga hinihingi ng Vice Presidente ay maibigay kung sakasakali. Meron na hubang balita kung pupunta ba si VP Sara dito sa plenary session sa kanyang budget? Wag na! Pinangunahan Huwag na! Puta, bugirin din naman yun Huwag na, punta pa doon. Huwag na kayong pumunta doon. Ibisara ka nang pumunta doon. Wala nang doon. Wala namang mangyari pa. Ulit-ulit lang din naman yan. Ted Filon nagtanong ka pa Ako, paumanin po, Manong Ted, pero sa ngayon wala pa po tayong mabibigay na confirmation po anong mangyayari sa plenary. Nung huli ko pong tinanong sa opisina, hindi pa rin naman po nakakatanggap ng formal invite, although I think meron ng naging pahayag na September 23 ito magaganap. Antabayanan na lang po natin. Sa ngayon po kasi hindi talaga ako makapagbigay ng confirmation pa. Okay. Pero okay. Sa amin po naging panayam kay Congressman Adjong nitong just recently, hindi na itago yung kanyang pagkadismaya, Attorney, sa Vice Presidente dahil matapos po yung unang pagkaka-defer sa kanyang budget, hindi man lang daw nakakuha ng tawag o pakikipagpulong ang Vice Presidente sa kanya bilang bilang sponsor ng kanilang budget. Ano pong reaksyon niyo doon? Opo, well, yung naman po, pagdating naman po sa budget ng OVP, as we all know, nagsabi naman ng ating Vice Presidente, kahit nung una palang hearing yan, even dun sa lumabas na interview niya kamakailan, na talagang she will leave it up to the pressure of Congress na po pagdating sa approval or disapproval ng kanyang budget. But aside from that, pagdating naman po sa ating mga budget proposal for 2025, nakapag-submit naman po ang OVP ng mga dokumento that really specifies kung ano yung mga nilalaman ng kanyang budget proposal. Siguro sa ngayon yan naman po muna ang reaksyon natin sa bagay na yan. Okay, so doon po sa katanungan ko, doon sa por respeto doon sa sponsor ng budget nung pong opisina na kanya pong tinutulungan, wala daw po talagang ugnayan ng tanggapan ng Vice Presidente. Meron ho bang masasabi kayo? As of the moment po, ang alam ko, wala pa nga po talaga. Although, I don't know if in the coming days magkakaroon ng pagsulat sa ating budget sponsor
Sa ngayon po, ay hindi ko pa po talaga masasabi, Manong Ted. Pasensya na po. Opo. Sige po. Ito po si Chacha po sa ilang katanungan. Yes po, Attorney Opo. Michael, nitong nakaraang Hi, good morning. hearing, good morning po, Attorney. Thank you for being on the show. Nitong nakaraang hearing, hindi Gumaganda po si kasi Chacha ilan ngayon. po ang ilang kawani ng Office of the Vice President para po pumunta doon sa nakaraang pagdinig para maging representative po ng Vice Presidente. Wala bang naging ganong command ang si VP Sara po sa inyo? Sa alam ko po, wala na pong naging ganung any instruction. Ngayon puntahan po natin ito pong notice of disallowance na nakuha ninyo mula sa COA. Binibigyan po kayo ng 6 na buwan para sagutin ito. Handa na po ba yung magiging sagot natin dito or on process po yung paggawa ninyo ng kasagutan dito? Opo, so just to clarify, kasi may dalawang klase ng audit na naganap sa Office of the Vice President. Number 1, yung ating tinatawag na regular audit. Doon naman yan sa operations ng opisina, and then ito nga sa confidential funds, which is the subject of itong notice of disallowance. And yes, we confirm na meron tayong 6 months para po magsumite ng ating apila or appeal dyan sa notice of disallowance. And currently naman po, we are preparing already the necessary supporting documents para po ma-attach natin doon sa appeal natin. And we are definitely looking to file the appeal within that 6-month period. Bukod po dito sa 12.3 billion na notice of disallowance sa Office of the Vice President, meron din pong issue na ipinalutang itong mga kongresista natin itong nagdaang hearing. Tungkol naman po dito sa worth 65 million worth po na mga welfare goods. Diyan pa rin po sa Office of the Vice President. Inilabas po nitong si Representative Jinky Luistro na may mga ilang parang hindi natin masabi agad na irregularity pero merong mga sabihin na natin na halimbawa po itong pilot testing sa Pansarab Buns in Davao City at maging sa Maguindanao. 992 million pesos po ang ginastos dyan. Meron din daw po for rice distribution na umabot naman ng 600 million pesos at iba pa na mga nabanggit niya. Meron po ba tayong explanation tungkol dito? Opo, thank you Ma'am DJ. Unahin ko lang po, yung 12.3 billion na nabanggit nyo, I don't think sa OBP po yan. Yes, sir. Baka po yan yung lumabas na balita tungkol sa DepEd. Yes, sir. Siguro Yes, po, sir. I'll take this opportunity maybe to clarify that also since galing po akong DepEd, although of course I cannot speak for DepEd now. No? But just on the 12.3 billion notice of disallowance, Alam niyo, ito lang, maputol ko kayo. Lahat naman ng mga katanungan dito at mga sinasagot nitong ni Attorney Michael, nasagot na rin ho ito ni BP Sara ng paulit-ulit dun sa nangyaring Senate hearing na kung saan ay binansagan nga po yung the 17 versus 1. Oo, bali yun ang tawag dyan. 17 versus 1 kasi nga 17 po na mga anti-Duterte ang mga nandoon ho, ang mga nagtatanong kay sa ating Vice President, the future President of the 2028 na si BP Sara Duterte. Kaso nga lang, ang mahirap nga ho dito na paulit-ulit natin sinasabi na kahit ano pong paliwanag ng mga Duterte or kahit anong paliwanag ni BP Sara, kung hindi nga naman tinatanggap yung kanyang paliwanag at yung kanyang sagot ng mga nagtatanong sa kanya, useless din po yun. Nga mahirap dito na tanong kayo ng tanong at sinasagot naman kayo tapos ayaw nyo tanggapin yung katanungan. So, kayo may mali nun. Hindi si BP Sara. Pabagong buhay na ako Ginigigil nyo na naman ako Anak, nagteteng kasi, biruin mo, tanong kayo ng tanong. No? Tanong kayo ng tanong, nung sinagot naman kayo, ayaw nyo rin tanggapin. Ayaw nyo i-accept yung mga kasagutan. So, saan lulugar yung tao? Ngayon, kapag hindi kayo sinasagot, sasabihin nyo, bakit hindi ka makasagot? Bakit hindi? Gago lang, di ba? Babagong buhay na ako Galing ako sa nagpakabanal ako ng ilang araw. Oo, lahat ng sama ng loob ko, tinanggal ko. Tapos ngayon makakapanood ako ng ganito na paulit-ulit lang ng mga katanungan
at paulit-ulit din kayong sinasagot na nasa tama naman yung proseso, yung paggastos, saan ba napunta, sa ganito, ganyan. Tapos yung mga nagtatanong at yung mga tawag dito, yung mga nag-aantay ng katanungan ay sinasagot naman ng mga ayos, kaso ayaw naman tanggapin yung katanungan. So saan kami lulugar? Ay, hindi pala kami. Saan lulugar si BP Sara? Yun yung pinaka questionable. Tuloy pa natin. Siguro maganda rin pong i-clarify sa ating mga kababayan na hindi po yan attributable to the Vice President per se, no, in totality. Why? Kasi yung 12.3 billion, nung tingnan po namin yan, it's really an accumulation of yung mga natenggang notices of disallowance that are not final, meaning they're still on appeal by the Department of Education. Mula pa, perhaps, I think, as far back as 2010. So, kumbaga, yan lang po yung naging aggregate number, no, or figure. So, ibig sabihin, yung mga unang Vice President pa. So, kasama pa dyan si Lini. Ay, Maring Lini! Oy, speaking of Maring Lini. Hindi Leni, Lini. Speaking of Maring Lini, ay unti-unti na naman po sila nagpaparamdam ni Paring Kiko. Hindi Kiko, Kiko. Unti-unti na naman po sila nagpaparamdam sa social media ngayong mga araw na ito dahil medyo natatabunan na nga sila at nakakalimutan na ho sila ng panahon. Kaya kailangan na naman nila magmukhang tanga sa social media. Hindi totoo naman Pero mo ginagawa yung katulad ng tatlong unggoy, sila Risa, si Bam, sila kasama 4 pala sila doon ni Keko. Nakita-kits daw next year. Di wow. Di ba? Di wow. Hindi kayo na lang. Hindi damay nyo pa kami. Nanahimik buhay namin dito sa Pilipinas, damay nyo pa kami. Imbis na kayo na lang problemahin nyo, kayo na lang magkita-kits. No, so ibig sabihin, itong 2010 pa pala to, din pala to, may kasama pa nga dyan si Maring Lini. Sa mga pinklawan dyan, mga vlogger, mga dilawan. Minsan pag-usapan nyo rin itong baho ng pag-usapan nyo to. I-discuss nyo rin na itong issue na to, yung about dito, ay hagip pa pala si Maring Lini. Okay, tuloy, Maring Chacha. Ng mga notices of disallowance. Pagdating naman po doon sa termino ng ating Vice President, yung karamihan po ng ating disallowances ay really at the regional level. Kasi po, may iba po ang auditors ng Central Office sa DepEd. Iba rin po ang auditors sa ating regional offices, division offices. Pagdating... naman pala, liwanag naman pala Bakit hindi nagigets nila Castro Lipad yun? Tsaka ni Abante Atras. Diba? Napakasimple lang yun explain naman ni attorney ng maayos na magkaiba naman yun pero hindi nila magets-gets yun. Kasi nga, si lipad ang utak. Si Abante, umaatras ang utak. Wawa ka na naman, Jay. Baka makasuhan ka. Tama na yun. Napapansin ko, dumadami yung mga vlogger na kinakasuhan ng mga congressman ngayon. Dumadami yung mga kinakasuhan nila. Bakit kaya? Mga balat sibuyas na ba kayo ngayon? Mga onion skin na ba kayo ngayon? Hindi na kami pwedeng magsalita dito? Gusto nyo, kayo lang ng kayo? Hindi wow! Lalanin nyo kami nagpapasahod sa inyo, may karapatan kami dun kung ano sabihin namin sa social media or kung anuman pamamaraan na para makapagsalita kami ng hinanaing namin sa inyo. Wala kayong pakialam dun. Kung kakaso, anak ng teteng, palibasa, mayayaman kayo. Kaya nga sagot sa kahirapan ngayon sa Pilipinas ay mag-congressman ka. Kung gusto mong yumaman, mag-congressman ka. Ayun ang kasagutan sa kahirapan. Okay, play. Po sa Central Office, in fact, noong 2023, wala po tayong natanggap na any notice of disallowance, charge, or suspension. No? So, ang karamihan po niyan, if not in the regions, it's really an accumulation lang noong mga pending. So, siguro magandang ma-emphasize na pending, hindi sa ayaw bayaran or hindi sa ayaw i-address yung notice of disallowance. In fact,
naka-appeal po yung mga notices of disallowance ng DepEd. Pagdating naman po doon sa OVP, I think one of the things mentioned was yung nearing expiry na mga items, no, or food items. Para po ma-explain lang natin mabilisan, meron kasing disaster relief operations ang OVP. So dito po sa disaster relief operations, kailangan po talaga mag-stock ng ilang items, no, just in case magkaroon ng calamity. However, syempre hindi natin talaga matansya kung kailan magkakaroon ng kalamidad. So yung mga na-stock na yun yung napansin ng COA na maaring malapit na sa expiry. But we just wanted to clarify na wala naman po tayong inabutan ng expiration or na-distribute na expired na. Lahat po yan ay mas lalo na kay doon sa yung alam mong salita. Kasi sa Luzon nagkabaha, sa Davao namigay. Hindi ko talaga maiwasan. Sorry. Sorry na. Okay, tuloy. Na-distribute natin within the period prior to those items being expired. But also, we acknowledge that there must be some strategies employed, no, to make sure na may expire siya. So right now, the OVP naman po has employed strategies para po talagang masigurado na kahit kailangan nating mag-stock, kung hindi man magkaroon ng kalamidad, magagamit pa rin natin sa ibang paraan yung mga food items na yan. And then I think there was mention of hindi po na-submit yung isang report, no, doon sa submission sa COA. Yun naman po yung tinatawag nating post-activity report. Yung post-activity report, napakaliwanag po nung mga napakalinaw po ng mga pinapaliwanag ni Attorney Michael Puan. Kaya sana naman yung mga antay dyan, yung mga bashir, maintindihan nyo ng maigi. Napakaliwanag na nung pag-explain ni Attorney Michael doon sa mga katanungan nyo, mga Yudi Punggol. Yung mga hinayupak. Napaka simple na lang nun. Baka hindi nyo pa naintindihan. So tuloy pa natin. Actually, nasubmit siya pero na-attach lang siya sa liquidation report ng cash advance. So hindi doon sa ina-expect ng COA na dokumento. That is why hindi na po, nung kinlarify yan sa COA, hindi na po nag-request ng COA ng resubmission dahil nasubmit naman po. So those are the things lang naman po, no, na na-address na po ng OVP at the COA level. COA level. Ito po mga in-explain nyo sa amin ngayon. Attorney Michael Powa, meron pa po bang kumbaga gagawa pa ba ng iba pang kaparaanan ang Vice Presidente para ma-explain po one by one ito po mga ibinabatong issue sa kanya? Kasi just last week naglabas po siya rin ng interview pero hindi namin narinig yung mga kasagutan dito sa mga binabanggit na notice of disallowance nga po ng COA. Opo. Ma'am DJ, as to kung maglalabas ng explanation one by one ang ating Vice Presidente mismo, hindi ko pa po talaga masasabi sa ngayon. Pero pagdating naman po sa COA, I think we have to also inform para po malaman din ang ating mga kababayan na actually pagdating po sa regular audit ng COA, no, yung yearly na ginagawa ng COA sa operations ng OVP, ay wala naman pong naging notices of disallowance, suspension, or anything similar to that. In fact, for the 2 years that the Vice President has occupied the office, unmodified or unqualified yung opinion ng COA. No? Ibig sabihin po niyan ay fairly presented po ang kanilang and reliable ang kanilang financial statements. So wala pong maaring masabi na maling paggastos doon sa naganap, ayon doon sa naganap na regular audit po ng COA. Yun naman pala bakit may napanood ako na na isang vlogger na nag-iinaso? Kesyo bakit hindi daw ma-explain, kesyo ganito ganyan, grabe na daw kung magwaldas ng pera si BP Sara or ang OBP or ang Office of the Vice President, grabe na daw mangkurap, grabe na daw manghakot ng kaban ng bayan. Sabi ko, bungol ka ba? Bungol na may kasamang may pagkabulag ka ba?
Anak ng teteng, kung sino pa yung mga nangungurap, kung sino yung mga talagang waldas ng pera ng bayan, hindi yung sinisit Oh, tapos yung bagay, mga bayad nga pala kayo, sorry. Sorry, mga bayad nga pala kayo. Kaya hindi nyo nga pala naiintindihan yun. At hindi pumapasok sa utak nyo kasi nga naka-script kayo. Sorry. Sorry, my love, so sweet, motherfucker. Diba? Kaya nga kayo mga viewers, yan, mga kabanateros dyan, kabiyaya. Yung mga kasi marami nagsusumbong sa akin, araw-araw puno ang chat box ko. Oo. Na ganito, ganyan. Oy, si ganito, binanatan si ganito, si ganyan. O ganito yung sinabi ni ganito, tanso yan, tanso. Dilawan yan, dilawan. Oh. Isa lang masasabi ko sa kanila, bakit yung ginagawa nung ba't hindi nila masita-sita? Ba't lang sila nakapokus sa OBP budget? Kasi nga, naka-script. Yan ang hirap yan ang pinagkaiba po ng Banateros tsaka sa mga tanso vlogger. Kasi kung mapapansin nyo, yung Banateros is lahat no? Panglahatan, kung anong problema ng Pilipinas, yun yung mga pinag-uusapan namin. Naka-stick kami, wow, stick. Ano yun? Karne? Nakapokus po kami sa issue, hindi sa tao. O katulad na ibang mga vlogger dyan na imbis na yung issue ang pag-usapan nila, yung talagang issue doon ay ang ginagawa ho nila ay yung pagkatao ng tao ang kanilang ginagago. Katulad lang nung kay BP Sara. Kesyo ganito, kesyo ganyan, may lalaki, may ganon. Diba? Marami silang cheche bureche na ginagawa. Kesyo may jowang basketball player. Yan ang mga gawain nila. Hindi katulad sa Banateros. Banateros is nakapokus lang sa issue at ini-explain namin dito kung ano ba talaga yung tama at mali. No, kaya nga sabi nga ni Banat Bay, 'di ba? Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. At ilibing, ilibing talaga no. So tuloy pa natin. Marami pa tayong malalaman dito. Pero ano naman po ang explanation dito, Attorney Michael? Dito po spokesman, dito po sa sinasabi na DepEd Central Office had the highest amount of disallowance at 1.2 billion pesos. None of this amount was settled by year end. Ano po ang explanation diyan? That pertains to disallowances po na hindi po sa termino ng ating Vice Presidente. Ayan, para malinaw. So, yun po yung, salamat po. Yan po yung sinasabi natin na that was way before 2022, yung mga ganyang disallowances. And the reason why hindi pa po siya settled is because it's still undergoing po yung process within COA kung saan meron pa pong appeal process. Kasi po, pag nagkaroon po ng disallowance, normally po, from the auditor level, aakyat pa po yan yung apila sa director level. And then aakyat pa po sa commission proper, no? And all that is within the 6-month period nga po na nabanggit natin. Kasi usual po na after this allowance, whether confidential funds or regular audit, meron pong 6 months yung ahensya na mag-file po ng kanilang appeal. Pinagtataka ko dito, no? Bakit kung kina-question nila yung OBP, ba't hindi nila kina-question yung nagbibigay ng budget sa OBP? No? Natanungin nila, oy, ano ka, Hinayu. Halimbawa, pangalanan natin siya sa pangalang Hinayu. Tapos yung apelido niya, Pak. Hinayu, Pak. Galon. Sasabihin mo, bakit mo binigyan ng ganitong budget? Bakit? Anong nyo? Baka mamaya nagkakasabuatan kayo, gito ganyan, no? Diba? Kasi nga, takot. Mga matulad kaila Haruki. Kasi may mga nagurgur dyan. Baka yun yung dahilan. Baka lang naman. Ito naman itong mga ito. Masyado naman kayong high blood. Baka lang naman. Baka matulad. Ang pinagtataka ko lang. Kasi isipin nyo, halimbawa, yung katulad sa confidential fund,
Bakit pinirmahan ng Office of the President yun? Kung alam niya naman na walang mapapatunguhan yung pera na yun or yung budget na yun or yung confidential fund na yun, di ba? So dapat pag kinwestiyon siya, is questioning din yung pinakataas na nagbibigay ng budget dun sa pangalawang mataas, di ba? Ganun lang kasimple yun di ba? Ikaw, hinayu. Bakit mo binigyan ng ganito ng budget siya? Ba't mong pinayagan? Mga sabi, hindi, sige, bigay lang ako ng bigay kasi questionin naman din yun sa baba Hindi, bigay lang tayo ng bigay. Bigay lang natin na ibigay. Ano ba? 10 million. Sige, bigay natin yan. Hindi naman ako yung para may panibagong usapin na naman yung mga bataan ko. Para may pang publicity na naman sila. Di ba? Ganun. Alam ba ito? Hindi na natin tatapusin yung video na yun kasi sobrang haba ho nun. Panoorin nyo na lang ho doon, yun lang masasabi ko na paulit-ulit nga na lang itong issue na to. At ilang beses na rin naman to nasagot ni BP Sara. At yun nga lang, ang masama ho doon ay hindi ho tinatanggap ng mga antay or yung mga nagtatanong kay BP Sara about sa OBP na yan o dyan sa budget na yan. Yung mga katanungan ay nasasagot naman po ng maayos kaso ayaw nila tanggapin Sabi nga ni BP Sara, kung ayaw, sagot ako ng sagot, tinatanong yung mga katanungan nyo, sinasagot ko ng maayos. Ang may problema dito kayo dahil hindi nyo ina-accept ang mga kasagutan ko. Diba? Ganun yun So yun, hanggang dito na lang mga banateros. Maraming salamat. At syempre, sa mga nanonood po, please skip ads and please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga kasamahan ko ng mga banateros, syempre, nandiyan si Banat Mike, Ocholi, Master Judea, and Master Judea, Ocholi, meron pa ba? Syempre, sa akin na rin. Ang pinakagwapo sa banateros, ang pinaka-baby face. Wow! Magagalit na naman si Banat mo ito. Baby face, mukha mo! Sabihin na naman sa akin ni Boss Dada, hayop! So yan, at mega love shoutout sa lahat ng nanonood. Hindi ko kayo may isa-isa dahil sobrang dami nyo Hindi ko kayo may isa-isa kaya maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And peace and God bless and bye-bye. Yan ang Banat TV! Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.